Hello everyone! It's me, Mary Ann, and welcome back to my channel. So, sorry kung ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi naging busy ako nung weekends with my sisters. Kasi nga, nag-vlog din kami. So, need namin mag-videos kasi may mga nag-aantay sa amin. So, yun. Siyempre, bago tayo magsimula, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Fiery Eyes from Laguna, Eduardo Libaten, Dustin Claude Bana, Jan Libued from Marikina City, Shaira Alujado, Billy Jan Galicia, and Kay De La Fuente. Thank you so much po sa pag-support niyo po sa akin. So, ang topic nga natin for today is UAAP CDC 2018. So, sabi ko nga, dito kaya explain yung pag-extend ko sa NU. Like, yung ibang players din, nagagawa din mag-extend kahit graduate na. So, ako, noong 2018, graduate na ako noong May. Pero dahil may natitira pa akong playing years na dalawa, pwede pa po ako maglaro. And kung 24 below naman ako, 24 years old below, makakapag-compete pa din po. Kasi kapag once na dumating ka sa 25 years old, pataas, wala. Hindi ka na po pwedeng maglaro sa UAAP. And yes, yung playing years ng UAAP kasi, meron silang 5 maximum. So, kung hindi mo pa nagagamit yung lahat, pwedeng-pwede ka pang maglaro sa UAAP. Basta 24 below ka din. Kaya ayun, nakapaglaro pa ako ng 2018 and 2019. Na kahit graduate na ako, makakapaglaro pa din ako. And ang process naman, kapag graduate ka na sa kurso mo, kailangan mo pa din mag-enroll ng another course. So, ako, nag-enroll pa po ako ng BS Ed English. Yeah. Kaya yun yung tinake ko ng second course kasi gusto ko ding matutong mag-English, lalo na sa grammar kasi dun ako madalas na hihirapan, nagkakaamali. So, ayan, kung napapansin nyo minsan na may mga mali ako sa English, ganun. Yun, dahil di po ako marunong talaga. Trying hard lang ako, ganun. Pero, okay lang sa akin na i-correct po ako sa mga ganong bagay. Di naman po ako takot na magkamali, ganun. So, ayun. Yun nga, kailangan mong mag-take na second course. Tapos, kailangan may 12 units ka. Kasi, yun yung required sa UAAP. Kung hindi ka naka-enrolled at hindi 12 units, hindi ka makakapaglaro sa UAAP. So, yun. Sana naintindihan nyo, na-gets nyo. Kaya, nakakapag-extend kaming mga graduate na. So, doon na nga tayo sa main topic natin, which is UAAP CDC 2018 nga. So, dito sa UAAP na to, bumalik ako nung tryout na. So, mismong tryout na doon talaga ako bumalik. Kasama ko yung si Patrick, si Edwin, Menard. So, kaming apat. Then, humabol lang yung isang seniors, yung super seniors namin, si Kuya Gilbert. Siguro nagte-training na kami, dun siya bumalik. So, yun na nga, nag-ranking na, syempre after ng tryouts, summer training, tapos nag-ranking na. So, dito sa ranking namin, makikita mo lang talaga kung sino yung papasok kasi nga, sakto lang yung tao ng NU nung time na to. May sobra naman, pero mga rookies, like, kakapasok lang nila, galing palarong pambansa. So, wala pa silang mga alam masyado sa cheering. Kasi nga, gymnast sila. Hindi naman porket na gymnast ka, may alam ka na kagad sa cheering. Well, hindi naman lahat ng gymnast ganon. Yung iba, meron lang mga experience sa mga intrams, pero, syempre, ang nila, gymnastics talaga, diba? Tapos, ang maganda pa dito sa lineup namin, kung ano yung lineup namin ng una hanggang sa mag-U-up, yun yung mga nag-UAAP. Walang natanggal. Meron pa nga kami dito, kakagaling lang nila sa ACL, si Angge, tsaka si Honey. Silang dalawa yung galing sa ACL. Talagang inalagaan namin sila. Like, yung mga baksak nila, talagang alalay na alalay. So, yun nga. Kasi nga, isa din yun sa kailangan namin talagang maging careful sa mga namin kasi
sakto nga lang yung line up. Kung may reserve kami, pero yun nga, galing sa scouted, ganun. So, ang captain namin dito, si Mox, tsaka ang co-cap naman si Trixie. So, hindi na kinuha sa batch namin, like yung mga nag-extend. Kasi nga, time na nila yun. So, yun na nga, doon na nga tayo sa, progress ng training namin, mga ganap sa, U-up namin. So, dito, di ko nasabi sa inyo, may team building kami. Before mag-start yung pasukan, like parang mga June or July. Tapos, yung next is 2 to 3 weeks before compet. Yun, dalawa talaga yung namin, para yung isa parang refresh. Kailangan namin magpahinga sa sobrang pagod, yung sa bago mag-compet. Syempre yung una, kailangan namin kilalanin yung isa't isa, kung ano ba talaga yung mga goal namin. And then yun, sa training naman namin, simula tayo sa pyramids. So, ito na, magsa-segment by segment na tayo. Yung mga na-experience ko lang na kung saan kami nag-wobble talaga, ganun. So, dito sa pyramids namin, sa pyramid 1 tayo. Yung may double full to hitch. Dito, ang problem namin si Jade, kasi nagkukulang yung ikot niya, parang nagiging 1.5 lang, imbis na double dapat. So, parang nasanay na lang sila hanggang compet na ganun, na nailalaban nila yung pyramid nila. And also, nag-shuffle din yung thrower ko sa kanya para lang maitayo yun. Kaso yun nga, ganun pa din. So, di ko alam talaga kung kanino yung problem nila. Kung sa flyer ba or sa salo, sa throwers, ganun. So, sila yung nakakaalam talaga. And also, yung next naman yung pangalawang picture namin, yung papunta ng parang magka-cartwheel. So, minsan sila dyan nagkaka-problem din sa cartwheel kasi nga yung shoulder niya, may problem siya dito. And, next, yung kay Angge, yung lilipat. Yun. Kasi si Angge, minsan nauuna siya. Minsan naman, nauhuli. Minsan naman, mali yung tapak niya, ganun, kaya nag-i-slide siya sa hitch. Ang hirap kasi nito, kasi dati, ginawa na namin ito sa NCC 2016. Yung lipat, yung hitch lilipat sa kabila, ganun. So, dito kasi ang hirap kasi meron pang naka-shoulder seat. So, ang hirap niya talaga sa mid-base. Tapos, yung mid-base pa namin, si Honey, malambot pa siya ng time na to. Syempre, baguhan lang. Hindi pa niya natatry ng ganun ka-hard kapag sa mga half time. Wala namang ganun. So, dito na, siguro na-realize niya ang hirap mag-mid-base. Syempre, may dala-dala ka pa. Tapos, mabigat pa yung nasa hitch mo. Tapos, may dadating pa sa gitna. So, doon talaga sila nahirapan. Kaya, kami din, ito yung pinaka nangangamba kami hanggang compet. Kaya, nasa isip lang namin, matapos lang yung pyramid 1 na yun, yung lilipat na yun, okay na kami doon sa una. Kasi nga, yun lang yung parang kinakabahan kami na baka magpuho, gano'n. Pero yun nga, nagawa naman ng compet. So, next naman is pyramid 2, yung may Arabian, gano'n. Tapos, sunod yung Swedish. Sa Arabian naman, wala naman kami problema masyado. Kasi si Chin-Chin, tsaka si Jade, minsan nag-ano din sila, nagwa-wobble, nag-slide, sumusobra yung ikot. Kami din naman ni Jen, ganun din minsan. Minsan nga to, kami kota, gano'n. And next naman yung Swedish. So, dito sa Swedish na to, yung kapatid ko, si Jean, dyan siya talaga na na benga. Kasi may time na nagkamali ng bato yung mid-base. So, parang basta nagkamali yung baksak niya. So, tumama yata yung ganito niya. So, dun siya na dislocate. Pero madami namang history yung balikat niya kung saan talaga na dislocate. So, sobrang lang talaga, sensitive na ng shoulder niya nun. And next naman sa final picture namin doon is yung rewind. Yung tatlo kami sabay-sabay. So, medyo mahirap din yun kasi kapag may mauna lang na isa, parang yung balance nila sa taas is mawawala. Imbis na sabay-sabay kami. Isang pigil ng hininga, kumbaga, ganun. Kasi, tinanay din namin dati yung parang mauna yung dalawang gilid, tapos sunod si Jean. Ang hirap niya kasi
Ito na, diba, dumating na isa. Tapos ito na, may isa na. Sobrang hirap talaga na. Tapos yun, dito naman yung kay Chinchin kami problemado. Minsan kasi nakaluhod siyang demanding. Minsan naman sa likod. So, di ko alam kung sa flyer ba or sa bato nila. Hindi sila magkaintindihan doon minsan. Then, ayun, hanggang compet ganun nga. So, nangyayari talaga yung ganun. Yung sa rewind niya. And next naman yung third pyramid. Yung double pull-ups. Dito naman, nagkapalit lang kami dati ng pwesto ni Jean. Dati talaga dito ako. Tapos dito. Dahil sa susunod na gagawin namin is side summit to H, pinagpalit kami. So, dito na nga ako. Tapos dito si Jean. So, yun. Double pull-ups. Tapos, yung akyat nga pala nung mag-shoulder seat, dapat iba din yun. Iniba lang nila coach kasi nga may time doon na na-aksidente si Jane. Hindi naman na-aksidente, parang bumaksak siya, ganon. Sobrang nasa tribute yun. Tapos si Anggida niya sa kabila, mabigat, dadala sa lapagan yung weight niya. Yan. Kasi yun din yung problem namin dati sa ibang flyers namin, hindi pa sila marunong mag-control ng weight nila, yung kung saan ba nila ibibigay yung weight nila, ganun. So, talagang pinokus namin sila sa mga ganong part na kailangan dito lang yung weight mo, ganun. Talagang kinakausap namin sila on the spot. Kaya, kapag wala naman kami ginagawa, tinatanong namin sila kung ano ba talaga yung problema nila para maayos, para mabigyan namin sila ng techniques. And also, kung iisipin mo yung pyramid namin, parang 6 kasi may mga 1-1-1. Kumbaga nawala lang yung dati kasi yung pyramid namin parang 4. Ang pangalan nila pyramid 0, 1, 2, 3, ganon. So ngayon naging 3 na lang kung mapapansin nyo dito sa 2018. Hindi na kami nag pyramid 0, 1, 2, 3. So dito na nga parang 6, di ba? Kasi tingnan mo, 1-1-1. Lahat ng pyramid namin nitong 2018, lahat ng pyramids namin, as in may 1-1-1. So, parang 6 sila. Ang dami, di ba? So, yun na nga. Next tayo. Sa stance naman tayo. So, dito ang stance namin is, yung una is 1 man. Ang una is parang start to 360. Ang problema ko naman dito, sumusobra akong minsan dati. Kaya kapag natetegi kami ni Mox, yan, si Mox yung base ko dyan. Bago pa siya mag-base niyan. First time niya lang. Kasi dati parang nasa side base lang siya, ganun. Parang nakaalalay, ganun. Pero sa akin nga, nag-base. So, ang problem namin dito, sumusobra nga. Tapos, kapag natetegi kami, lagot kami kay Kuchika. Kasi nasa gitna kami. Tapos, nasa harap pa. Syempre, nakakahiya naman. And next, yung handstand. To keep up. Natitegs din kami dyan. One time, nagkaroon kami ng sumobra yung yung keep up ko. So, yung etong upper ko, sumobrang nag-bounce yung ulo ko sa floor. Hindi ako nahabol nung alalay, nung side base, si Menard yata. Kasi, parang nakisalo din siya nun. Kasi nga mapupunta ako sa likod. So, ang pagka-keep up ko, pag ganun talaga. Hampas talaga ako sa likod. Then, yun. Pero nung time naman na yun, tayo agad ako kasi dead man na. Kailangan lumaban eh. Next is second stunt naman. Yung una is, yun nga yung parang kick to handstand, ganun. So, mahirap din to, lalo na kung mabibitawan ka ng lifters, ganun. Kasi matitigil yung momentum eh. As in, kasi kailangan mo mag-handstand, ganun. So, dito naman, sa akin, sobrang dali lang niya kasi yung lifter ko, ang binubuhat talaga nila is mabigat. Ang nangyari lang kasi, kaya ako napunta sa kanila. Yung pupuntahan namin, pangalawa, yung mag-change na kami sa random point, mabigat na yung pupunta sa kanila. So, kaya ako napunta sa kanila. So, yun na nga. Natatandaan ko, isang beses lang kami nahulog sa part na yon yung kick to handstand, to keep up. Isang beses lang kami nahulog. Tapos nahiya pa kami kasi nga,
lalakas na nila tapos nahulog pa kami. Then yun, yung sa next naman yung mag-change na nga, stand-up rewind. Ang problema naman namin dito si Patricia kasi hindi siya marunong mag-rewind pa nung time na yon. Medyo nahihirapan siyang tumayo, ganun kasi first time, di ko alam kung first time niya lang gawin yan. Parang first time lang kasi nga, isa din pala siya sa sa bagong lineup, yung galing siyang high school. So, yun. And next, yung last stunt namin, dito yung parang nag-random to the pad, then, kami, yo-yo, yun. Dito naman, nahirapan talaga ako dito kasi ang dami ko yatang run na lagi ako nahuhulog kasi yung bases ko, hindi pa sila masyadong gamay sa technique nila. Silang dalawa, hindi sila magkatugma. Minsan kasi, nabibitawan nila ako. Minsan, sila sabay sa dip. So, medyo nakakainis yung ganun. Lalo na kapag paulit-ulit. Ganun. Then, yung dismount nga pala namin dito, iniba din. Alam ko, double down lang yata nung una. Tapos, iniba na nga, naging front pull. So, maganda naman siya, diba, ng compet. So, yun na nga. And next naman tayo, yung sa toss naman namin, yun sa una, sa X-out double, ang hindi talaga marunong nung time na yun, si Hessa, tsaka si Chinchin. Parang first time lang yata nilang magawa yun nung time na yun. Talagang pinush sila, ganun, para maging anim kami. And ito yung isa din na maganda nung time ng compet namin. Ang ganda, diba? Sabay-sabay. Kasi ito lang yung toss namin na talagang pinokus namin. Kaya tignan nyo nung compet, sabay-sabay talaga. Yung next is double pull tsaka step out double. Etong toss kasi na to talagang pinush lang yung mga girls na gawin mo to ganun. Kaya siguro din na ang pangit nung compet. Talagang si Honey, hindi naman siya marunong mag-toss. Pero pinush siya na gawin mo to ganun. Talagang suntok sa buwan, ganun. Gusto nyo lang magawa, go. Kasi wala naman ng ibang gagawa kundi kami-kami lang na girls. Yun. And kahit malaki ka, kailangan mong mag-toss. So, yun yung sa inyo. Wala silang pake kung malaki ka, ganun. Basta gawin mo tong part na to. Ganun. At saka achievement naman yun sa sarili. Kapag nagawa mo tong part na to, ganun, wow, andito ako sa part na to. Well, ako ganun ako na ang galing, andito ako sa part na to, ganun. So, talagang dito sa Enyo, pinupush talagang lahat. Kahit ano pang laki mo, ganun. So, yun. Next naman is tumbling nga. Yung tumbling namin dito, wala namang pinagkaiba sa ibang UAP namin. Malakas pa din. Kasi nga, more on gymnast naman kami. So, dapat maganda talaga yung mga tumblings namin, di ba? So, dito, very 2016 din siya kasi parang more on tumbling with dance, yung bigla na lang susupot na tumbling, ganon. Tapos, sa dance naman namin, speaking of dance, gustong-gusto ko yung dance dito, lalo na ng mga alumni namin. Gusto nila matry ito kaso nga hindi sila umabot na. So, kami na nga lang yung umabot and talagang feel namin yung dance namin dito. As in, kapag nagda-dance kami, hindi namin nataramdaman yung pagod, ganun. Alam niyo yung, kapag pinanood mo siya, nakakapagod talaga siya. Pero, kapag ikaw yung nasa gitna, tapos feel mo yung dance, hindi ka mapapagod. Sobrang ganda kasi nung gawa nila coach dito. Promise. Tapos, alam nyo ba, yung kembot ko, hindi pa yun yung unang gawa. Hindi pa yun talaga yun. Dati, yun? Toss to shoulder, tapos, iikot, gano'n, tapos ganun lang. Yun lang yung una namin ginawa. Tapos may mga time pa na, pagka-toss to shoulder sa akin, na i-slide ako pa gano'n. So, yung ulo ko pa tuturok sa, sa mats. Talagang kawawa ako nung time na yun. Yung unang ginagawa pa lang namin. Tapos, saka lang naisipan na, gano'n nga, kembot. Tapos, doon naman sa the whole routine, siya may time na may mahirap, may time na madali lang. So, talagang binalance nila coach. Kasi nga, since may mga bago din kami, talagang pinantay-pantay nila coach na kung ano yung kaya ng isa, dapat kaya ng lahat. Well, gano'n naman talaga dapat.
Pero nung time nga nito, talagang dinaan sa ganda, ganun. Basta yung mga namin dito, yung mga hindi consistent, yung hindi magandang tignan, talagang tinutukan namin. Talagang hindi namin tinigilan, ganun. Kasi kailangan. Alam nyo, natuto na kami sa pagkakamali namin, yung mga pagkukulang namin 2017. So, kailangan namin i-apply. So, thank you talaga sa 2017 kasi ang dami naming natutunan. Yun. And maganda pa dito, kahit may nawawala sa amin, like, kunyari may na-hospital. So, meron pa nga yung sa kapatid ko na hospital siya. Tapos may pumalit si Jaja, siya yung reserve namin noong time na to. Nagagawa niya yung part ni Jen. Siguro wala lang mga ikot, ganun, kasi nga bago pa lang siya, hindi pa niya natatry. So, kailangan pa na mga ilang araw bago makuha niya. So, ganun. Tapos, minsan may mga interview naman, ganun. Nabubuo namin yung routine namin. Kaya, yun talaga yung maganda nung time na to. Kahit may mawala, okay na okay kami. So, yun. Doon na nga tayo sa yung training namin sa Ecom. Dito sa training namin sa Ecom, kasi every year, ganun kami. Kapag every mag-u up, dapat kapag malapit na yung compet, punta kami sa Ecom para naman ma-feel namin yung new environment, yung ma-feel namin yung bagong gising lang, tapos babiyahe kami, gano'n. Talagang pina-feel namin, coach, na kapag ganito ba yung kaya niyong lumaban, gano'n. Talagang dinire-ready nila kami. So, yun nga, nung nasa Ecom na kami, may time dun na yung makeup din namin, yun, ako yung ginawa sa babae, parang pinatry. Then, yun na nga yung sa nag-show up kami kay Mr. C. Naka-costume kami. Dumating din yung costume namin ng time na yun. Tapos, hindi pa nakatahi yung best namin noon. Kaya, noong time na kami, puro laglag kami. Ewan ko, kami sa best namin. Parang nadudulas yata, ganun. Kasi nga, hindi pa siya secured. Yung talagang kapag hinawa ka mo dito, talagang sasama yung kamay mo, ganun. Kasi medyo madulas din siya eh. And then, yun na nga, nung nag-show up kami kay Mr. C, panay laglag kami. So, kinabahan siya. Ganon. Sobrang nakakahiya talaga kay Mr. C nung time na yun. Kasi, alam niyo yun, nakaka-perfect na kami nito mga previous training namin. Tapos, pagdating sa kanya, laglag kami. Panay laglag. So, ay mo ba nung time na yun? Tsaka sobrang init din nung time na yun eh. So, may time din na kami, nagtatry ng mga pyramids, tinanggal namin yung best. Ang pangit. Ang pangit talaga ng costume. So, kapag wala yung best, pangit siya. Then next, doon na tayo sa show off namin sa school.